Ayon sa pag-aaral ng mga scientist, patuloy ang pag-init ng mundo. Sa katunayan, itong huling dekada ang pinakamainit sa loob ng isang siglo. At sa Pilipinas, 1998 ang naitalang pinakamainit na taon. Ang fossil fuel mula sa coal power plants ang pangunahing energy source sa buong mundo. Ito ang pinagkukunan natin ng kuryente na nagpapaandar sa mga kagamitan natin sa bahay at kung saan-saan pa. Sa tuwing gumagamit tayo ng sasakyan, gumagamit din tayo ng fossil fuel na siyang nagpapakawala ng carbon dioxide sa hangin. Pero mula nang maganap ang Industrial Revolution noong 18th century, hindi na maawat ang pagtuklas at paggamit natin sa fossil fuel. Kung tingnan mo ang history ng temperature from 500 years ago, ang temperature ng globe uniform hanggang nakarating sa Industrial Revolution. Pagdating ng Industrial Revolution, pataas ng pataas. Dahil kumapal ng kumapal at naipon sa atmosphere ang carbon dioxide, hinaharang ito at ng iba pang greenhouse gases ang init ng araw na dapat sana'y natural na lumalabas sa ating planeta. Kaya umiinit ang temperatura at nagkaroon ng global warming. Ang mga karagatan ay isa sa mga natural na tagahigop ng carbon dioxide mula sa atmosphere. Pero dahil sa dami ng carbon dioxide, nagiging acidic at mainit na raw ang tubig dagat. Ang trend ng temperature ng dagat tumaas ng tumaas. Ang karagatan ng Pilipinas ang tinaguriang sentro ng Coral Triangle. Ang rehiyon na may pinakamayaman na marine life sa buong mundo. Pero ngayon, nanganganib na ito. Sa pagtaas ng temperatura, apektado ang mga nilalang sa ilalim ng karagatan. Maging sa malaparaisong isla ng El Nido, hindi na maikukubli ang mga epekto. Noong 1998, nagkaroon ng massive coral bleaching sa iba't ibang panig ng mundo. Tumaas kasi ang temperatura sa dagat kaya naapektuhan ang mga coral reef. At isa sa mga malubhang naapektuhan ay ang coral reef dito sa El Nido, Palawan. Temperatura at that time, umaabot siya na average of 33 to 34 degrees Celsius. It's beyond normal kasi normal lang po natin dito is nasa 21 to 30 degrees Celsius. So yung increment ka ng 1 to 3 degrees, malaking epekto na sa kanila yan? Malaking epekto na yan. Parang tao din yan. Kung habang tumataas din yung degrees ng init sa katawan natin, lagnat ang kontusinat, lagnat hanggang magkaroon ng convulsion. Ang corals kasi animal yan. Kapag mamamatay sila sa sobrang init, mamumuti siya. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng coral reefs. Nagsisilbi kasi itong panukat ng kalagayan ng ating kalikasan. Pag mamamuti siya, syempre wala na yung nutrients, wala ng pagkain na pwedeng kakainin ng mga tinatawag natin reef fishes or other marine life na nakatira doon sa mga corales. Wala na din makain yung mga commercially important species like, ito yung malalaki, itong tagigit, tuna, bisugo, yung makikita natin sa palengke. Kapag wala silang makakain, syempre sila din mamamatay. Humigit kumulang sa 4 hanggang 8 taon ang kailangan ng mga coral reef para makarecover. Nito lamang nakaraang taon, nagkaroon ulit ng coral bleaching sa ilang bahagi ng El Nido. Since 1988 to this year, may mga certain times of the past years na umiinit, tumataas yung temperatura. Kaya hindi tuloy-tuloy yung kanyang pag-recover. No? Kung magiging mabagal ang pag-recover ng mga coral reef, isang industriya ang tiyak na maapektuhan. Turismo rin ang isa sa ikinabubuhay ng mga taga-Donsol, Sorsogon. Ang dagat dito, dinarayo ng pinakamalaking isda sa buong mundo, ang whale shark o butanding. Pupunta sila dito to feed. Kung makita mo, nakipag-interact ka, makita mo hindi ganun kalinaw ang tubig, maraming mga planktons na nakikita. So yun yung kinakain nila. So madalas din nakikita namin sila dito, nakabuka yung bibig dahil kumakain sila dito ng mga plankton.
Mula Nobyembre hanggang Mayo, madalas makita ang mga butanding sa Donsol. Kaya timing ang punta namin dito. Kaya nakikita rin butanding dito. Yung frequency nila as compared from previous years during this month, mas konti. Dati kasi by the month of March, medyo maaraw na, hindi na masyadong maulan. So ngayon maulan, medyo naapektuhan siguro yung dami nila or naapektuhan yung distribution ng food nila dito sa Donsol. Okay, 20 feet yun, ha? 6 meters daw, yung butanding. Ang haba, ang lapit namin, siguro mga 2 meters away lang. Nasa ilalim lang namin. Sa Sogod, Leyte, dati na rin madalas makita ang mga butanding. Pero sa taong ito, di pa raw sila lumilitaw. For the past 2 years, whale sharks have been visiting Sogod Bay on a reliable time frame. For example, March, April were the peak season for the whale sharks to come. Last year, I was working with Coral Key, and they were doing a survey on whale sharks in Sogod Bay. And actually, this same day, last year, we were swimming with up to 10 sharks, different sharks in one day. And now, they're not there. Maybe the food isn't there this year. Maybe there's something different in the physical characteristics of the water. Kung ano ang magiging epekto ng nagbabagong klima sa mga butanding ay isa lang sa mga misteryong hindi pa narulutas ng mga eksperto. Marami pa ring misteryo about butanding, kung saan sila nangingitlog, kung saan sila nagme-mate. Wala pang information sa buong mundo tungkol doon. Kaya kung wala tayong informasyon doon, hindi natin alam kung paano ma-manage. Kung magkaroon ng pagkakaiba sa climate change na maaari pala maka-apekto sa kanila, maaari nyo na maging reason para mawala sila. We can't say yet that there's a big emergency, that whale sharks are threatened by climate change. For example, Donsol this year has had amazing sightings. And so Donsol is fine. Other locations, however, like Leyte, I'm starting to worry about. And so now I think it's really important to invest some time and effort in studying why they're showing up in Leyte and why they're still showing up in Donsol, because who knows, maybe if the food doesn't show up in Donsol, we won't have as many sightings in Donsol next year. Pero kung bibilis pa ang mga pagbabago sa klima, posibleng ang mga nilalang na ito'y tuluyan na nating hindi makikita. Noong March 22, 2008, sa ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, nakiisa ang Pilipinas sa buong mundo sa Earth Hour. Sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagpatay ng ilaw, nagkaroon ng 56 megawatt drop sa konsumo ng kuryente, na sapat na upang mapatigil ang isang coal-fired power plant ng isang oras. Para sa marami sa atin, malaking perwisyo ang dulot ng mga pagbaha. Pero paano kung maging permanente ang baha sa ating buhay?